kay isang lalaki na malakas, mabait, at matipuno. Siya ay anak ni Hadjong, ang pinuno ng kanilang pamayanan. Isang araw, ikinuwento ng kanyang ama ni Baltog ang kaawa-awa nilang kalagayan sa lupain ng sama. Noong unang panahon, anak, merong maraming kaaway na laging dumating upang sirain ang ating pananim at patayin ang ating alagang hayop. At ang ating mga mamayan ay gutom dahil sa kawalan ng pagkain at ang iba ay namatay na nalulungkot. Anak, pagod na akong lumagan at pati na rin ang ating mga mamayan dahil wala na kaming lakas sa pagkikipaglaban sa mga masamang tao at ang ating mga hayop ay kunti-kunting na kumukunti araw-araw. Kapag ipapatuloy natin ang ganitong sitwasyon, ay mamamatay tayong lahat sa gutom. Ano ang gagawin mo ay paggawa sa aking ama? Itigil ng diretso ang kanyang mata sa kanyang ama at hinawakan ang kanyang ama at sa balikat ni Baltog. Humanap ka ng lugar kung saan makapamumuhay tayong lahat at payapa. Opo, Ama. Iginala ni Baltog ang mga mata. Nakita niya ang mga tao sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Nakita niya ang gutom sa mukha ng mga bawat bata at ang pakihina ng bawat mukha ng ama't ina. Siya din ay nalungkot. Anak, masyado na akong matanda kaya inaatangkuhan na ito sa iyong mga balikat. Bata ka pa pero malakas at matapang. Alam kong magagawa mo ito para sa akin at ating mga mamayan. Ito anak, binabasa kita para sa tanggumpay ng pagkikipaglaban sa mga masamang hayop o tao. Salamat po, Ama. Lumipas ng ilang panahon, naglayag si Baltog kinagabihan sakay ng isang maliit na bangka na nagdadala sa isang lugar na tinatawag na Kinabukulan. Marami na siya ring narinig tungkol sa lugar at naisip siya na maghanap siya ng lugar kung saan siya naninirahan habang buhay sa malawak na dagat. Nasagupa si Baltog ang malakas na hangin at malaking alon na sumira sa kanyang bangka. Tulong! Malulunod na ako! At muntika na siyang matunod bago niyan marating ang dalampasigan ng baybayin bayan ng Kabikulan. Nagsimula niyang galugarin ang Kabikulan hanggang umabot siya sa lupain ng Aslon at Inalon ng sakop ng kapatagan ng nakaligid sa bundok ng Asoy, Masaragan, Isarog at Ligrion. Sa kasiwaang palad, dumating na si Baltog. Hoy, sawa! Sino yung kasama mo? Ang sawa aming bakit nakakatakot ka? Hindi ako natatakot sa iyong pinuno at pati na rin sa iyo. Sinugod kaagad ni Baltog ang sawa at si Ariol at pinatay ito na piraso-piraso. Subalit may isang halimaw na namang sumipot. Ito ay nakalahating tao at kalahating hayop na si Dano. Bakit? Huwag kayong masaya dahil papahirapan
namin ko kayo. Sa mga araw, bigla na lang naging bato ang mga kanilang alagang hayop at pati na rin ang mga mamamayan. Anong nangyari sa kanila? Bakit sila naging bato? Hindi Namin alam, Baltog. Ama, alam mo bang kung sino ang gumawa nito? Sa palagay, si Dano. Sino ba yan? Si Dano. Siya ay makapangyarihan at kaya niyang patayin ang mga tao na walang kalaban-laban at gawin itong bato. May nagtakang pumatay ni Dano. Subalit, sinamang palad naging bato ito. Nabalitaan ito ni Baltog at inahandog niya ang sarili sa kanyang handong upang siya ay patayin kay Dano. Mahal kong Hadyong, pwede bang ako na lang ang papatayin kay Dano? Ikaw mag-isa. Opo. Hindi ako papayag. Kayo ni Baltog at papatay ni Dano. Opo, mahal na Hadyong. Lumipas ang ilang panahon, pinuntahan nila ni Baltog at Bantog si Dano para patayin sa kanyang tahanan. Tara na, Bantong. Pupunta na. Tayo na. Nakita nila Baltog at Bantog si Dano na nakatuloy. Bantong, siya ba si Dano? Oo, Ano pang hinihintay natin? Tayo na. Papatayin na natin siya. wag muna, baka gisingin yan. Ha ha ha. Kayo ba ang ipinadala ni Hadyong? Oo, bakit? Wala lang. Sinugod agad nilang dalawa ni Dano at muntikan nang naging bato si Baltog at tinulungan siya ni Bantog na sabay-sabay nila patayin si Dano. Muwi na silang dalawa at naging payapa ang ibalon. Ang mga tao ay umuunlad na tinuri siyang mga tao na pinatay niya si Dano. Ang mga piling tauhan ni Hadyong ay tumutong ni Dinahong Pandak at paggawa ng palayok na luad at ng iba pang kagamitan sa pagluluto. Si Hablo naman ang nagturo sa mga tao ng paghahabi ng tela. Sinantong ay gumawa na rin kauna-unahang bangka ng araro, itak at iba pang kasangkapan sa mga bahay. Naging lalong maunlad ang masagana ang ibalon. Down na. The end.